Thank you, Brother Nars. Narciso Olalo, August 17, 2025. Mensahe ng Diyos. Sa ginagamit ko sa panggagamot sa mga karamdaman sa kidney, hindi ko maiwasan na malungkot ang sabi kasi nila na ang buko ay mataas sa potassium. Pero ang alam ko, may potassium siya, nasa 6% lang naman. Kaya nagtanong ako sa Diyos kung ano ang masabi niya tungkol dito. Sinagot niya ang tanong ko sa aking pagtulog, ito ang mensahe. Nagbiyak ako ng isang buko na young coconut. Habang biniyak ko ito, narinig ko ang boses ng Diyos. Ang sabi, BMW, nasa paniniwala ng isang tao na kasalalay ang lahat. Nagpatuloy ako sa pagbiyak at pinakain ko sa isang ginamot ko ang laman nito. Sabay sabi ko, ay sayang ang sabaw, hindi ko na sahod, inumin ko sana ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko mamaya sa gagawin kong Zoom meeting August 17, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Maraming salamat, Miss Kay, ano? Paliwanag ko yan. Kasi hindi naman nyo rin alam kung ano ang ibig sabihin yan eh. Sabihin nyo, AFW, sasakyan yan. So, in general yan kasi dami ko nga akong ginamot na buko ang ginagamit, lalo na sa kidney, prostate, UTI, marami akong ano dyan, ginamot sa mga buko, mga problema sa atay, hipa-hipa, ganun. Buko ang ginagamit ko. So, hindi ko maiwasan na isa sa mabagabag yan sa isip ko, yung may nagsabi kasi na ang buko may potassium. So, marami akong ginamot, naging okay naman. Makita naman niyo sa mga testimony, okay sila. So, since kasi na meron na siguro naman lahat naman siguro pagkain siguro may mga potassium, pero depende naman din yan sa ilang porsyento ang meron diyan. Hindi naman siya high risk ang potassium sa buko, pero sa mensahe kasi ng Diyos na ipinakita, katulad nga ng pinakita niya na binipagkaloob sa akin ng kalamansi, kung isipin nga ninyo, ang kalamansi ay isang uri na acid. So, nakaramihan sa sakit ng tao, nanggagaling yan sa mga kinakain natin doon sa mga acid din, yung sinasabi natin na artificial na acid. At itong acid na ito na nilikha ng Diyos, yun yung acid na natural na nilikha ng Diyos para pangontra sa acid na nakukuha ng tao doon sa mga kinakain natin na artificial na acid. Siya yung pumupuksa. So, puro acid yan siya. Yun nga lang, ang acid na yan ay may gamit para puksain ang acid na sa katawan ng tao. Hindi lang alam ng tao kung paano gagamitin. Kaya ito yung pinag-aloob ng Diyos sa akin. So, other than that, pinakita rin ng Diyos ang mga prutas na maaari kong gamitin kung alin ang gusto ko ng panahon na manggamot ako. Depende sa kung anong meron sa paligid ng isang tao. Kaya gumagamit ako ng samot-saring mga prutas. At katunayan, sa loob ng 16 years kong ginawa ito, marami kayong naririnig kung anong mga prutas, dahon o puno ang ginagamit ko. At totoo din na marami ang nakikinabang. Ngayon, nasa sinabi ng Diyos sa una pa lang, sinabi na niya na ang prutas ay nilikha niya para sa kalusugan ng tao. Di lang alam ng tao kung paano gagamitin. So, punot dulo, lahat yan ay may purpose ang Diyos bakit niya nilikha. Ngayon, sinabi rin ng Diyos na ako ang nanggagamot pero siya ang nagpapagaling. So, kahit anong gagawin ninyo, kainin man ninyo ng kainin ng prutas, inumin yung buko, at inumin ninyo ang ah, kalamansi, hindi pa rin kayo gagaling pag hindi gustuhin ng Diyos na pagalingin kayo. Kasi ang sabi nga niya, ikaw ang nagagamot, pero ako ang nagpapagaling.
malinaw doon. Kahit naman itinuro ko sa inyo ang tama, 'pag hindi gusto ng Diyos na gumaling kayo, hindi kayo gagaling. Ngayon, nasa mensahe na sinasabi ng Diyos, nanggagaling sila ayon sa paniniwala nila. So, kung doubt man kayo, isa yan nagpapatunay na hindi buo ang paniniwala ninyo, kasi nagkakaroon kayo ng doubt. Marami akong pinainom diyan na tumitigil, na kalamansi. Tumigil ako sir kasi, lalong hapde sigmura ako. Pero nagtaka ako, pareho sila ng sakit, pareho ng reklamo, pareho ang pinainom ko. Yung isa, yung iba, gumaling. Yun lang, yung katunayan marami diyan hindi pa tumigil, gumaling sila. So, makikita natin ang kaibahan kung ano ang problema. Pareho ng sakit, pareho ng pinapagawa ko, yung isang maling, yung isa hindi. Sa dalawang comparison lang, sa dalawang tao lang. Pero sa mga ginamot ko marami ang maling kontra isa. So, malinaw doon na sinasabi ng Diyos, gagaling sila ayon sa paniniwala nila. Sundin lang nila kung ano ang mga sinasabi ko, na sinasabi mo. So, maraming sangkap kasi yan, maraming bagay kung ano ang, tamang pagsunod, tamang paniniwala para ipagkaloob ng Diyos sa inyo ang kagalingan. Kaya nagbigay ang Diyos diyan ng mensahe para din, ah, malinawan, ang mga taong nag-iisip ng hindi maganda. Kasi minsan, hindi nga natin alam kung naisip lang natin na mataas ang potassium, mataas ang acid, kaya tayo tumitigil. So, yun yung mensahe na yun at yung ano, baka magtanong kayo ano yung BMW, baka sasakyan ko, sana all, Hmm. makabili ako ng BMW. Lamborghini na lang siguro, nangarap ka lang naman 'di lubos-lubosin na, 'di ba? Pero sana Toyota na lang siguro binigay ng Diyos para mas daling ipaliwanag. So, BMW, ibig sabihin ng Diyos ang sumigaw sa BMW. Ibig sabihin niyang BM, ang buko. Sa buko na lang, 'di na gamitin ng ang kasi baka ma-confuse pa kayo. Buko, M, makakatulong, W, walang problema. No, angkop sa lahat 'yan. Ah, walang side effect, wala kang alalahanin, ah, magwasing sa dumi ng, dumi ng kidney mo o maraming angkop ng W. So, wala kang alalahanin, oh, 'di ba, isa 'yan. So, walang side effect, oh, isa 'yan. Ay, ganun maraming W, isipin ninyo mabuti. So, sinabi ng Diyos diyan na dahil sa paniniwala ng isang tao, ano man ang iniisip ng tao na kontra, hindi ito, isang, ah, ah, bagay na maaari kang tumigil, maaari mong mawala ang paniniwala dahil sa iniisip mo na mayroong, ah, mga bagay na maaaring makadagdag o makasira lalo sa problema mo. So, puno't dulo yung sinasabi ng Diyos, ah ipagkaloob niya ang mga bagay ayon sa paniniwala ng isang tao. So malinaw yan, wala akong BMW baka sabihin ninyo, ginagamit ko yung sasakyan ko, kawa ng Diyos meron akong bike, lagyan ko nga ng BMW siguro na makabili tayo ng sticker na sabihin naman sila naman marunong maglagay ng BMW. So yun yun mga ka ka-vlog, Kablag. kapokpok, kasilsil. May ano natin yan, magawa tayo ng ano na marami diyan na ano, mga vlog-vlog diyan, uso yung vlog-vlog na yan. Ako naman hindi ako nagba-vlog. Ito ginawa ko para palalahanan ng tao. Huwag niyong sabihin na ang Diyos na mahilig sa vlog, hindi mahilig ang Diyos sa vlog-vlog na yan. Ang mga vlog na yan, eh,
karamihan diyan puro ano lang 'yan, gawa-gawa lang. Kahit nga hindi totoo, eh, gagawa silang mga ano, edit-edit para parang totoo. Ang vlog na 'yan ginawa lang niya para kumita. Dito, hindi ito vlog. Ito, isiniwalat ko, ipino-post ko sa public para makarating sa inyo at hindi ko kayo bina-vlog. Ang vlog, isang uri 'yan na ginawa ng isang tao, matotoo o hindi man ang context nila o content, ginawa nila 'yon para kumita ng pera. Dito, hindi ko ginawa para kumita. Ginawa ko 'to para malaman ninyo at makarating sa kapwa ninyo, ah, para sa sarili ninyong kaligtasan. Na hindi ito vlog. Kaya kahit sino nagsasabi na bina-vlog ko daw, hindi vlog 'yan. Kung nag-isip lang kayo ng tama, mga iho, eh, kayo lang ang tao na isda na pala nasa lupa. Minsan gamitin ninyo ng utak ninyo para hindi kayo, maloko. Kayo lang ang iho nga nasa lupa. Kaya ako, kung isipin niyo mabuti, 16 years kong ginawa 'to. Awa ng Diyos, kahit 5 hindi ako nabigyan ng Facebook. 5 sentimos lang, hindi ₱5. Hindi ako nabigyan ng YouTube ng 5 sentimos. 'Yun ang totoo diyan. Kaya huwag niyong sabihin na nag-vlog ako. Yung sa akin, ginawa ko 'to para makarating sa buong sanlibutan, sa kautusan ng Diyos na huwag kang matakot na magparating sa mga mensahe ko sa mga tao. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Pabalikin kita sa lupa, manggamot ka at mangaral, iligtas mo ang mga tao. Yun yung ano yan, mga mensahe ng Diyos na galing sa Kanya. Kaya ito ginampanan ko ng buong buo para sa lahat o para sa nakarami dahil alam ko hindi talaga lahat ay, mai-please natin o mailigtas natin. Dahil kanya-kanya tayo ng pag-iisip o pag-intindi at pangunawa. So yun lang, Miss Kay, maraming salamat sa inyo. Ah, Kasi sumpay sa katong kay Jonah ba, bahin oo, sa buko. oo. Pwede mag-share, wala ko nag-raise of hand, pero i-connect Sige lang ba? nako doon ba, Sige. yung sa buko. Oo. Yung ano ba, Brother Nar, sa lahat, good morning ba ngayon sa inyo? Good afternoon from Hawaii, good morning sa lahat. Regarding sa mensahe yung sa potassium, ako ang nagtanong kay Brother Nars kasi last week yung 'di ba yung may mensahe sa akin yung sa ano sa sakit ko, tapos in May I decided to reschedule my appointment kasi yun nga ayokong appointment sa doctor ko kasi alam ko na masama yung lab work ko, pero wala akong naramdaman, walang mga symptoms. So sa sarili ko, na lang, i-postpone ko kasi natatakot ako kasi masama ang result. So wala akong choice. Last August 13 ang official ko na schedule. Kaya lang, sa August 12, tumawag yung doctor ko na, Merl, backward mo na. 3 days before the appointment schedule, tumawag ako sa doctor ko. Sabi, kasi in person eh. So, naghangyo ko sa nurse na, I don't want in-person appointment. Gusto ko yung video lang. Sabi nila, Merl, the doctor wanted to see you in person. I said, no, I am busy. Kasi sa isip ko, if they will not agree, then I will reschedule again my appointment. Pero nisugot man ang doctor, ang nurse, no, the doctor approved kasi ang sabi ng nurse, let me check with the doctor first. Pero ni-approve ang doctor na video conference. So kaya nangyari, on that day, 3 days before the appointment, ang sabi ng nurse na, okay, August 13, video conference, you will receive the link. So you log in and join the conference. So yun ang nangyari. However, pag August 12,
tumawag yung doctor sa akin at ang sabi, may appointment daw ako. Sabi ko, bukas pa naman ang appointment ko, bakit ngayon? Sabi ko, anyway, that's fine. So naglagin ako diretso. So in short, nakuha ko yung ano, yung result, pero prior sa appointment, alam ko na ang result na masama pa rin yung ano, masama yung result. Ganun pa rin sa sa kidney issue ko. Kaya lang, kasi wala akong naramdaman, confident ako na, okay lang kung anong sasabihin sa doctor, may mensahe naman. Parang sa isip ko lang, Lord, salamat sa mensahe na binigay prior sa appointment kasi kahit na may mensahe, umiyak pa rin ako na sinabi ng doctor na stage 4 na daw yung ano ko, yung situation. Tapos sabi ng doctor na your next appointment will be education. I-educate daw ko para ma-prepare sa sakit ko na ganun. So in other words, very serious ang doctor na hindi daw hindi daw joke yung sakit ko stage 4 kasi parang wala lang sa akin ba. Pero I tried my best to be strong kasi iniisip ko na may mensahe naman, walang problema. Pero iniisip ko din na sinabi ni Brother Nars pabalik-balik na minsan lang nagbigay ng himala ang Diyos. Kaya sabi ko na if it is my time, okay lang kasi bonus naman yung ano remaining years kasi 2012 plus 10, 2022. So 3 years na yung bonus. Kaya lang naiiyak pa rin ako ba kasi sabi ko ready naman ako pero sino naman gustong mamatay, di ba? So yun ang experience ko sa August 12. Yung pabalik-balik talaga ang doktor na binigay ako ng mga statistics na dati yung sabi ng doctor 2012, 10 years yung taning sa buhay ko. Ngayon ang sinasabi 2 or 3 years daw. Sabi niya, Merle, I calculated all the result of your lab work. Um, ito ang ano statistics, may mga graphing, scientific talaga. Sabi ko, oh my God. Pero wala pa gid na sink in ang sa akin yung sinasabi ng doktor. Pero paspas kay ang beating sa kong heart ba kay, alright, next na appointment natin, i-prepare ka na namin, i-educate because it is my responsibility as a doctor na alam mo kung anong mangyari sa'yo, yung sabi nila. So yun, after sa appointment, tinawagan ko si Brother Nars, sabi ko, ganun, umiyak. Ay, hindi pa nga si Brother Nars eh. Tinawagan ko yung mga kapatid ko. Sinabihan ko sila na ito na siguro ang time na mag-inform ako sa inyo. Yung asawa ko hindi alam, pero sasabihin ko sa inyo na ganito na ang kalala yung sakit ko, pero wala akong naramdaman. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Yung mga kapatid ko naman, miski pauli na dinig kay kanang alimahan ka na mo, ina ko nga, sa alimahan na, wala mo ko gibati. Inform lang ko kay basig ma-surprise lang mga one day. Wala na ko, pero aron fair po sa inyo, paibalutan na mo, kay karon lang gid nako na istorya ang doktor, pero gahila ko sa ilag inform. Dayon si Brother Nurse na akong gitawagan. Dayon mo to nga, si Brother Nurse nangasaba, as usual. Bisa, ikaw kasi, yung ano, yung coconut, bakit si Melody naman nakahanap ng coconut? Hindi ako maniwala na walang coconut sa Hawaii, yun ang sabi niya. So, sabi ko, "Nang- nangita man ko, Brother Nurse, pero dili man ko pares Pilipinas nga makita ng coconut di sa kanto-kanto niya. Siyempre, online ba tanan niya, nabutan dito out of stock, kahit sa kanang kasamahan ni Mike, usahay makurat na lang si Mike kay, oh dear, someone offered me a coconut. So mag-inom ko pero dili gid regular. So ningon si Brother Nurse na dapat consistent ka. Naku nga, munang dili ko mataranta Brother Nurse kay wala man ko gibati. Isa, anong walang gibati na stage 4 ka na. Yung ganun ang sinasabi niya ba, parang, naku na, totoo talaga. Yung sobra akong kumpiyansa ba, pero scientific naman gud ang sabi ng doktor na tapos ang doktor na yon pang-apat na nagsabi na dapat mo namatay ka na kay yung mga kriya nga
pila lang ang sana normal, ang ako is 1,000 plus. So grabe kay mga numbers ba sa kanang results ng lab. Pero yung mga other other lab work, walang problema sa kidney lang talaga. Yung cholesterol, walang problema. Yung sugar, walang problema, ganun. So, yan ang nangyari. Ngayon, i-share ko ito kasi alam ko na himala. Kasi nakasabaan ako ni Brother Nurse. Naghanap ako online. Sabi niya, anong gusto mo? Ako pa maghanap para sa iyo yung normal na pangasaba ni Brother Nurse ba sa lahat. So yun ako nga, tama yun si Brother Nurse. Kanang tinuod man gyud nga kanang dili sad kay ko naning kamot ba kay wa man gud ko gibati, di man gud pareha sa uban nga followers nga Brother Nurse, di na ko katulog mga ngana. Wala man ko gibati mo nang kumpiyansa kay ko nga maski dili maginom og coconut. So anyway, the story is this. Pagtanan ako sa akong phone, na-save na ko tong dati nga akong palitan og coconut. So tinawagan ko siya. Ningon din siya na, it's already 5 o'clock ha, 5 o'clock ng hapon Hawaii time. Kasi 3 o'clock yung appointment ko sa doktor pero very rapid. Tinawagan ko yung mga kapatid ko, lahat. Si Brother Nurse, yung asawa ko hindi pa alam. Ngayon, research ko online, stop ako lahat sa trabaho. Kaya ako, mamamatay na ko, ani kung dili ko mangitao ka ng butong. Ayan, pagtawag na ako atong tao, ningon din siya nga, ay, ina mo nga, pwede magpa-deliver ko bisan karon, kailangan ko talaga, sabi niya. Ay, anong oras? Naku nga, kaingon siya nga, late na daw. Sabi ko, please, gusto ko, or kung apiki yun, maski bukas siya, no, I have my first flight tomorrow sa Seattle daw, punta siya. So sabi ko, ay naku, wala talaga akong magawa. Kasi tiningnan ko, out of stock eh, wala talaga. Tapos, at the end sa among conversation, sabi niya, ilan ba ang kailangan nimo? Eh naku, kahit ano, ilan ang makuha nimo for the day. So siguro, na-realize niya nga, kinanglan ako ang butong. Isa nga, o sige, gagawin ko. Pero ulan-ulan sa Hawaii, di ba, lisod man ikat-kat sa coconut kung ulan. So, nagpunta siya, sabi niya, okay, give me a few hours. We will meet halfway. Naghatag siya place nga magkita me. And then, we will see each other and then I will bring the young coconut for you. I said, please, sabi ko, please, ano na ni mo ha, panitan ni mo para dali ra nako tusukon kay wala mi gamit sa unsaon pag-open sa yang coconut. Sabi niya, oh, sige, stop talking. Sabi niya, tama na kasi mo kat-kat pa ko, gabi na. Sabi niya, we will meet at, nag-mention siya, park, what's this? Halaba District Park. Sabi ko, saan yan? Pwede ni mo i-send. So wag na, i-google mo na kasi punta na ako. In my life, never ako mag-drive sa place na dili na ako i-survey. Sa tinuod lang. Kay, anyway, kung Amerika, wag ba ako sa Kinas, Pilipinas. So, dili kay ko anad mag-drive sa dili na ako familiar. Ang akong i-drive, school, ka na mga big hotels, ka na mga attend ko conference, pero never sa ka na mga suok-suok. Kaya akong husband ga-drive. Pero ang tungod kay ako na mamatay na gyud ko ani kay stage 4 na ko niya si Brother Nurse kasabaan ko kay walay coconut mo to na naningkamot jud ko pagka taod-taod tawag na sad si Brother ako nagtawag nako Brother Nurse iwan ko kung ako ang nagtawag o si Brother Nurse nag-follow up bali si Brother Nurse ba so nagin ko ningon day sa o kanang halaba siya nga halaba parang na siya gi-mention nga name sa place sa ingon ako nga mo na akong atuan sa magkita mi atong tao ba nga mag-deliver. Pero wala lang na ako ibutang sa akong hunahuna nako Brother Nurse na mensahe ngano nakabalo ka sa place Brother Nurse. Nikatawa si Brother Nurse ningon siya nga kita gani kung sala sa tao kanapin ng lugar sa Hawaii may pantaga Australia kay makakita og asa mangita og kanang butong mo ang istorya ingon ako nga binuang man pero ako gapamugnaw ko nako nga ngano ka nakabalo si Brother Nurse nga ako mismo wala ko man ko kabalo. So mao to nga pag-abot na ko dito sa district nawala pagali ko. Hangtod nga nakita mi to make the story short, ang tao nagkahugaw gid siya kay ulan man. Puno ako sa kinan 30 kayang coconuts. 30 ka buok 30. Napuno ang trunk sa akong sakinan kay
Sayunan ka ng 30 ka buok. Sige, butang na ako dito din. Ang tao ni anak, sa ko hunahuna while waiting dito sa park. Kaya sige, siya nga, sige na kong tawag siya, where are you? It's already late. Sabi ko, please, where is my young coconut? Sabi ko, sabi niya, ma'am, paghulat din na, kay napulo pa akong nakuha. Iya pa ako ng panitan. Dahil wala lang ko, pag abot na yan. So while waiting sa iya, naingon ko sa kong na, Lord, magbayad jud ko ka ng mga vegetables karon mo stop by ko sa Filipino store kay mo kaon gyud ko gulay di nagyud ko magkaon na ng mga beef din na kay mamatay nagyud ko ani kay aron wala gyud ko kabasulan ko mamatay ko deserving ko dili maggulay gyud ko. And the miracle is pag abot sa tao gitransfer na niya ang mga butong. And then, ma'am, do you eat vegetables like this? I said, what is that? Dili ko ka identify ba? Yun siya, pako. Sabi ko, what is O, pako? ako. Pako. Ah, Tingon ako nga, okay. Makaon na siya. Yes. Naku, sige, butang na din na sa sakinan. Butang na di tanan. Sa ma'am, ayaw, santol. Tagaan po ganyan santol. Kung ni tahanan ni nga, kunat raman akong gi-order niya namin mga gulay na hinoon pero akong hunahuna nako Lord salamat kayo gitagaan jud ko nimong tao nga dili lang niyang coconut gitagaan pa ko ka ng mga green leafy vegetables dayon ka ng baongon sa kaon ka ani I said everything butang da sa sakyanan nako butang din na sa sakyanan na mo to nga niuli ko pero while driving niya na siya, ma'am, I need to go. I need to rush because I need to prepare for my flight tomorrow, first flight. So naisip ko while driving, sabi ko, Lord, thank you so much. Naagi day reason nga nung gipostpone nimo akong appointment na August 13. Supposedly the next day pa unta eh. But then nga nung na appointment mako sa 12, unya on that day, kung 13, dili na ako to makontak tong taho, yung nagbigay ng buko. So sabi ko, grabe gid ang himala ng Diyos kay, kung if it is August 13, no more buko, kay siya lang naman ang yun ni Antos o katkat sa lubi kay gihatag sa ako. So yun ang himala, miyak ako. Tapos, yung mensahe, nagtanong ako kay Brother Nurse kasi, as I evaluated the result of my lab work, last May 13, I got high in potassium. And then, I said, how come I have high in potassium? I mean, for so many years, normal man ko sa potassium. Sabi ko, when I went home in the Philippines, murag days after lang, ni anhin naman ko sa sa US. In the Philippines, daily man ang akong coconut dito. Nag-anak ko, hinako nga, basin ka sa coconut, no? So, ako una-una, hinako nga mo, may gihatang ni Brother Nurse. So, i-follow lang gid nako. I don't care about coconut, pero nako, I will just inform Brother Nurse. Nako, Brother Nurse, high ba ang potassium ang coconut? Sabi ko, okay lang na, Brother Nurse. Kay gikuan man gid nako, breakfast, lunch, dinner ang coconut karon. Sa hinan kang nakay 30 ka buko di imo ginang inumon. So basin ma-over ba? And then gi-research po nako online. Sabi ko, coconuts are considered high in potassium. 1 cup is 1,413 mg, which is 40% of the daily value. Sabi ko, awa, masiguro yung kuan daw, utang kumangutana ko kay Brother Nurse, so mao to nga, siguro, pero regardless whether high ang potassium or low, may inom man gyapon ko coconut pero nag-inform lang ko kang Brother Nurse ba kaya nga akong faith nagtuo man jud ko na coconut ang tambal so mao to nga gi padayon lang nako and then the doctor also prior to the Zoom we have conversation ni Mike the doctor also nag-prescribe sa ako o sa akong kidney nga gusto ka nga at least ma-stop nato sa stage 4 before stage 5 kung maabot ka pa. Mag-take ka o ka ng kidney nga tambal medication. So, the first 2 days out of stock ang tambal. Siguro, hindi man nga tambal, kaya nga na out of stock. So, gahapon, gi-pick up na ko ang medication. Pero nangutana ko kay Brother Nurse, pwede na. Brother Nurse, nga, inumin mo, wala namang problema. Kung mag-inom ka ng prescription or yung sa butong,
I mean, kahit idungan, so sabi ko, sige, dili na unta nako i-pick up, pero nako anak, ningon man si Brother Nars nga pwede. Pero, first day, second day today, hangtod nga karon sige kog singot nga nag-aircon man unta may. Grabe kayang epekto sa tambal, nagpurigit jud ko Brother Nurse na malipong ko. Niyon ko kang may kaganina na, Mike, I don't care kung mamatay ko bukas, tomorrow, next week. Ingon ako, dili ko maginuman ng tambal kay na-feel na ako nga nagsakit, murag masakito na hinuon ko karon nga nag-inom kog tambal. Butong ra ko bahala na din na. So dili na ko mag-inom atong tambal kay last na to gabi kay dili man gyud pwede Brother Nurse na malansya ko mura ko malipong unya unsa ni kanang ingani o sige ko singot then sige ko mag CR then kanang lain akong lawas. So anyway, the point is katong mensahe nagpasalamat ako Brother Nurse na may mensahe tungkol sa potassium kasi ma-reconfirm lang ako ba kasi yun nga hindi naman na hindi ako naniniwala kaya lang yung yung lab work ko high kasi ng potassium at saka malinaw dito na yes kasi nag-google lang ako is coconut high in potassium ang sabi yes coconut water contains more potassium per serving than a banana and then I never dili nagali ko nag-eat og banana. So, again, I have great faith, Brother Nar, sa lahat. Pasensya na kung nalulungkot ka dahil sabi mo kanina na ya, dito makikita yung paniniwala. Naniniwala ako sa iyo, Brother Nars, at kay Jesus Christ. Kaya, sorry kung nagtanong ako, pero na-curious din ako kasi syempre, magre-research ka naman at saka ganun talaga ang makita. Kasi At ngayon, ganito yan. 'Di ba noon ko pa may sinasabi na mensahe. magbuko kayo, kasi ang Oh, puwed ko kasi sa magbuko 'pag may problema ang kidney, hangga't umiihi ka kasi 'pag may problema sa kidney, limited na yung mga tini-take mong liquid. Di ka makainom ng maraming tubig 'pag gano'n. Habang umiihi ka ng normal, yun ang maganda diyan para mahugasan yung kidney, yun yung puwed ko doon. Pero tagal lang sa haba ng panahon ng hindi mo siya ginagawa. Siguro dahil naisip mo yung taas ang potassium kaya, ah, iniiwasan mo uminom. Yun siguro ang hindi nangyari. naman na iniwasan, hindi lang talaga. Kung sabihin mo, Brother Nurse, na hindi ko na ning kamot, totoo. Wala ko na ning kamot, kaya wala mong ko'y Kaya gibati. nga, Iniingon hindi ka dito ka na, nanggamot ka. magulat pa daig ka. Unang-una nga hindi ka nangingkamot kasi nasa mind mo na may mataas ang potassium niya. Kaya hindi ka talaga nangingkamot kasi opposite nga yung pinapagawa ko, opposite naman yung nasa alam mo, siyempre nagre-research ka, nakikita mo yung mataas talaga. So, ang alam mo, eh, parang na-feeling mo, eh, parang sasabayan mo yung ipapagawa sa'yo na alam mo namang mataas yung potassium. So, hindi ka na ngayon nag-interes na uminom. Yun ang isa sa nauutos sa'yo na hindi ka wala kang ganang maghanap, isa yan. Ngayon, sa marami kong mga ginamot tungkol kidney ang problema, isa din yan sa ginagawa ko kasi noon pa, ah, noong nagproblema ako sa, nahirapan ako umihi, ah, yung problema ako sa hipa, hipa talaga ako, positive sa hipa. Kasi di naman sa, ah, tawag nun, yung naramdaman ko, talagang may laboratory talaga sa doktor kasi na-ospital nga ako, nanilaw yung mata ko, nanilaw yung balat ko. So, hipa talaga. So, ang nakapagaling sa akin kasi hindi ako uminom ng gamot sa doktor kasi wala naman akong pambili, mahal ang gamot dun, nakabili ako, 6 na siguro itong kapiraso. Sa noon pa yun, ₱80 ang isa. Winto Mylon, di ko makalimutan yan, Winto Mylon. Ah, sabi nga ng doktor, hindi na ako gagaling sa sakit ko. So, dahil sa paniniwala ko na ang buko, isa yan sa nilikha ng Diyos na magpagaling nga sa
karamdaman ng tao at saka yung mga prutas, isa rin sa paniniwala ko. So, nagpasya akong umuwi ng Camiguin kasi naibukuhan nga ang lolo ko, eh, magkano ang buko sa Cagayan no'n, tag-350 yata nung time na yun, eh, wala naman akong trabaho din noon. Nagpasya ako umuwi para doon ako mag-inom-inom, para doon ako magpagaling. So, kaya nung nauwi din ako, timing na umuwi din talaga ako sa Camiguin, ah, during sa first year, hindi, umuwi ako kay college ako ng mag-college na yata ako nun, nagkaroon ako ng sakit. Oo, graduate nga, graduate akong college, graduating ako. So, umuwi ako muna doon ako inom na inom ng buko umaga, tanghali, hapon. Tapos habang naninilaw yung mga balat ko, so dahan-dahan na na-okey ako, bumalik ako. So, ah, naramdaman ko yon sa feeling ko mismo, ako nakakaano sa katawan ko. Una kasi, bloated ako, mahapde yung ano ko, yung sikmura. Tapos mas gusto ko yung nakahiga kaya nakatayo. Tapos, parang lagi akong busog. Tapos yung mata ko may dilaw. So, dahan siyang nawala ang dilaw-dilaw hanggang sa tumitingin ako sa kamay ko, nadadahan na ng kulay brown, gano'n. Pero 'pag may mga kinakain ako, iniiwasan ko yung mga mayroon akong kasama na ano, na magamit niya yung gamit ko. Kasi sabi nga ng doktor, hindi ako gagaling at nakakahawa ang sakit ko. So, marami akong binabantayan sa sarili ko. Tsaka 'pag inom, ang iniinom ko beer lang iniinom ko kasi alam ko, ah, ang mga hard, isa sa nakakasira sa nakakaluto sa atay. So, iniwasan ko yon tapos beer lang ako kasi nakakahugas yung beer sa ano 'pag uminom akong beer masarap ang pakiramdam ko. So, isa rin sa naghuhugas. So, yun ang ginagawa ko hanggang sa nakita ko talaga na gumaling ang, paganda-paganda ang ano ko, ang nararamdaman ko pati sa sikmura ko. So, mapatunayan ko na gumaling ako, balik ko Maynila, hanggang sa nag-asawa ako, tapos yung nag-laboratory na ako dahil papunta kami ng abroad, ah, kasama ang ano nun, HIPAA ang chine-check, sa laboratory. So, nakita naman doon na wala akong HIPAA na. So, doon ko napatunayan na kahit anong sabihin ng doktor pala, hindi totoo lahat. Kasi sabi nga ng doktor, hindi ako gagaling. Pero based sa mga naranasan ko at based sa ano sa doktor, sa lab ko, based sa sinabi ng doktor, positive talaga at hindi mangyari talaga na magagaling ako, hindi mangyari. Pero 'pag laboratory ko naman nakikita doon na clear naman ako, wala na akong ano, HIPAA. So, isa 'yan na gumaling ako sa paniniwala. Pangalawa, ah, medyo tagal ng paggaling do'n sa thyroid ko naman na sinabi nga ng doktor ko na may thyroid problem ako, hindi na ako gagaling kaya iniano ng doktor na i-remove yung thyroid glands ko or lagyan ako ng iodine, kung una iodine saka thyroid glands tanggalin. Hindi rin ako nag-ano, kahit sinabi ng doktor hindi ako galing, eh, alam ko pa rin na may Diyos na pagaling. So, gumaling din ako no'n sa mga kuwento ko ninyo, mayroong patunay yan sa mga lab ko, gano'n din. Hanggang sa 100% gumaling ang ano ko, yung sa thyroid. Tapos nag-doubt pa rin ako, sabi ko nga na baka babalik, yung sinabi ng Diyos na hindi na babalik ang sakit mo na thyroid. So, balikan natin yung kalamansi, kasi gumaling ako lahat do'n, eh, sa paniniwala ko. Yung kalamansi naman, asin yun, 'di ba? Marami akong ginagamot ng kalamansi na tulad nung hyper, asin yun. So, maraming nagreklamo, maraming tumigil na, "Ay sir, tumigil ako kasi lalo sumakit yung sikmura ko sa kalamansi kasi acid yan siya." Oh, yun yung sinasabi na palagi ng tao. Ngayon, malinaw naman yun na acid kasi kalamansi, asim yun. So, ang paliwanag ko doon na ang matitik nating acid, na artipisyal nanggagaling sa mga kinakain natin, sa asin, sa tubig, sa mga niluluto natin, sa nilulutuan natin sa mga kaldero, ah, lahat 'yan may sangkap na kinakain natin araw, may acid 'yan.
ano man na ginagamit natin. Ngayon, yun yung tinatawag na artificial na acid na pumapasok sa katawan natin, naiipon at naiipon habang, kinakain natin. Ngayon, siya yung sumisira sa katawan natin. Ngayon, yung acid na ini-intake natin na natural, sa paniniwala ko, yun yung acid na kumukontra. Siya yung, pumapatay sa acid na na-take mong, artificial. Kaya 'pag nagmi-meet yung dalawa na yun, sa una, mararamdaman mo talaga yung sakit o, ah, hindi ka komportable kasi nag-aaway yung dalawa, eh. Kailangan niyang i-dissolve yung acid na natural, yung artificial do'n sa acid na tinitik mong natural. Siya yung, mag, neutralize sa acid na yun na ano. Kaya magte-take ng time yan bago ka makakaramdam ng maganda sa katawan mo. Kasi siyempre depende sa acid na meron sa katawan mo, so magte-take ng matagal. Ngayon, sa dami kong ginagamot, nagsasabi talaga, "Sir, nawala na yung pagka-acidic ko." Oh, tapos meron namang sabi na, "Sir, hindi nawala yung ano ko, nandiyan pa rin." Pero sa dami kong ginamot na puro acid reflux, yun nga itong kasama ko nag-ano pa nga na magpakamatay dahil ano, sa acid reflux niya. Pero sa pag-inom niya ng ano, automatic nawala hanggang ngayon tagal na yun mula nung na-meet ko siya. Hanggang ngayon, nawala na yung acid reflux niya. So, maikukumpara ko doon sa tao na nagsasabi na ano, kaya ngayon 'pag natatanong ako, ah, "Sunod mo ba yung pag-inom mo? Regular ba?" "Hindi sir, 'pag meron lang." Gusto natitigil sa halip na tuloy-tuloy ang paglusaw, nahinto siya, so babalik yung acid yun. So, walang panggaling yun, gusto gano'n. So, kung babalikan din natin yung buko na pinapagawa ko sa mga hindi pa pinapainom ko na sinasabi na, "Ay, uminom lang ako 'pag meron." Oh, minsan hindi kayo nainom, minsan bumili lang kayo ng in-can kasi iisip niyo yung buko. Yung in-can na yun na binibili ninyo, natural lang yun, liboreng lang yun nabili niyo, so iniinom niyo. Kaya hindi ako nag-encourage na uminom ng in-can na buko. So ngayon natural talaga kasi 'pag once kasi na in-can, hindi yan total liboreng yan. Yung, buko Diyos na natural na acid yan, yung buko na yan. Siya yung maglilinis doon sa problema mo sa kidney man, sa atay man, o sa saang part ng katawan mo o sa prostate man kasi ginagamit ko sa prostate yan. So, siya yung acid na yun na mag-neutralize o maglusaw doon sa mga problema sa katawan mo pero malulusaw siya ayon sa paniniwala mo, pero kung hindi mo sunod, yung sinabi nga ng Diyos na, kailangang masusunod nila kung ano ang lumalabas sa bibig mo. So, ano yung sinasabi ko, dapat sundin niyo kasi meron akong binibigay na 13 days. O pagdating ng 10 days, magpa-examine ka. O 'pag decrease, ituloy. Pero 'pag hindi, nasa akin yun kung ihinto natin kasi wala namang ginawa sa'yo, ihinto natin. So, gano'n ang ginagawa ko. So, sa kaso ni Miss K, matagal na yan ang sinasabi ko, masyado siyang, siguro naisip niya palagi yung nalalaman niya tungkol sa anong meron sa buko, isa yan sa naging sanhi na hindi siya nag-interes na maghanap talaga. Kasi yung nga sabi natin, 'pag gustuhin mo, laging may paraan. Kaya minsan 'pag nagsalita ako, talagang brutal ako magsalita kasi pinipilit ko na dapat gawin. Kasi saka na natin gagawin kung hindi ka na umiihi, 'di ba? 'Pag hindi ka na umiihi, saan mo ilagay yung tubig na iniinom mo? Pupunta sa katawan mo. So, ano mangyari sa'yo? Mamanas ka, ayun na, i-dialysis ka kasi sobra ng dami ng ano nasa katawan mo, toxin. 'Pag hindi ka ma-dialysis, yun yung sinasabi diyan, maaari kang 3 days mawala ka. Basta 'pag namanas ka na, yung baga mo napuno na ng tubig. So, hindi na ako nagpapainom ng buko kasi hindi mo na mailabas yung buko sa katawan mo, yung sabaw. Kasi ang kailangan mo na ano, yung acid na natural na acid. Pero hindi naman maitapon ang sabaw na iniinom mo, na pinipilter ng katawan mo para ilabas din yun para yung acid na makukuha niya na magpagaling sa'yo. So, sa halip na magaling ka, napapahamak ka kasi wala ka ng i-dispose na
ah, tubig dahil hindi ka na umiihi. So, saan napunta ang tubig? Doon sa baga mo o sa katawan mo. Kaya tandaan mo diyan na mamanas ka o nahirapan ka huminga. 'Pag hindi ka nag-dialysis niyan sa loob ng 3 araw, maaari kang mag-expire. So, hindi ako nagpapainom sa mga gano'ng kaso. Ngayon, sa panahon na malakas ang ano mo, okey lahat, hindi mo nagagawa tapos ngayon nagraras ka na, doon na natin gagawin. So, kaya nagtatanong ako, okey ba yung pag-ihi mo, normal ba, wala bang problema, hindi ka ranas? 'Di ba nagtanong ako sa'yo no'n? Oh, Mm. ngayon sinabi mo, "Wala naman brother na." So, iyon puwede mo pang gawin. Pero hindi ibig sabihin sa lahat ng mga pasyente na ganito ang problema, hindi ibig sabihin na 'pag mataas ng kriya mo, mamatay ka na, hindi, 'Pag mataas ang kriya mo, 'pag ang solusyon niyan i-dialysis ka. 'Pag i-dialysis ka, pini-filter lang yung dugo mo, kukunin lang yung toxin, itatapon yung tubig kasi hindi na dumadaan sa normal mong pag-ihi, pero back to normal lang ibabalik ang dugo mo sa katawan, back to normal siya. Ang hassle lang diyan, nakaupo ka ng 4 hours o 3 hours depende sa ilang nai-take mo ng liquid sa katawan mo, paglilinis, yun ang iupo mo dun sa machine. At the rest sa time na yun, normal ang buhay mo. Ngayon, 'pag nag-dialysis ka, may umaabot ng 20 years, 25 years, 30 years. O isipin mo yun. So, hindi ibig sabihin na sinabi ng doktor sa'yo yan, mamatay ka na, hindi, basta pang-kidney lang. Kasi may solusyon. Ngayon, ibibigyan ko kayo ng ano, example, na may disadvantage at advantages sa pag-dialysis o sa pag-transplant. Ngayon, ang doktor talaga mag-i-encourage sa pasyente na magpa-transplant. Una, meron silang, experiment sa pag-transplant. Pangalawa, kikita at kikita ang doktor. At meron silang 'pag naka-transplant sila, meron silang na-achieve. So ngayon, hindi sila doktor na, transplant sila, wala silang nagawa, hindi sila nakapag-transplant, so hindi sila doctor transplant. So mag-encourage sila sa tao. Ang ini-encourage nila sa pasyente, hindi ang mga negativeness na mga effect. Ang i-educate nila sa'yo yung magagandang outcome. Ang side effect hindi nila yan ano, kung meron man siguro, maliit lang, kapiranggot. Kasi ang mangyari niyan 'pag i-educate nila lahat ng mga side effect, ma-discourage ka, ang pasyente. So ngayon, 'pag na-discourage, hindi na magpa-transplant ang pasyente, wala silang maging ma-achieve na achievement sa transplant. So ngayon, malalaman lang na yung side effect 'pag tapos ka na mag-transplant. Doon na gagawa ang doktor ng paraan, yung mga gamot na gagawa kung paano nila i ipainom sa pasyente, ipaliwanag na ito yung kasi may rejection, kailangan inumin mo 'to, ito kasi 'pag na-dialysis ka, puwede ka na maging, diabetic. So, kailangan mo inom 'to para sa diabetic, kung ano marami-rami. So, sa makatuwid 'pag nag-transplant ka, less than 10 gamot. Hindi ako doktor, hindi ako nurse, pero based sa kuwento ng asawa ko na matagal siya naging renal unit dialysis sa pagtatrabaho niya bilang nurse, nakuha ko yung mga kuwento niya na nagamit ko sa pagpaliwanag sa inyo dito, na ito din yung nangyari sa totoo, na ang nag-transplant na pasyente naging kawawa. Una, merong nag-successful, gumagana ang kidney, pero halos araw-araw bumabalik din sa ospital para sa blood taking nila, kung ano yung merong naging resulta. Ngayon, nag nag na nag-okey siya, pero nagpatuloy ang pag-inom mo ng gamot, ng maraming gamot para sa anti-rejection, plus yung iba pang mga gamot na ah, para manatili kang okey, yung may neutral na yung katulad ng mga sugar mo o ano pa man yung iba, ah, at the same time din yun pa rin yung Nawala kayo, Brother Nars.
Mel, madunggan ko nimo. Oo, Miss K. Naghang Ah, si sa, Sir Nars. si Sir na, si Brother Nurse na ang kuan problema. Oo. Oo siya. Oo. Okay. Nakasaban ni noon po, Mel. Kaya ganyan, kuniyag. Nga na si Melody na makakuha, makakita man lagi. Di, Miss K kay nakasaban ba pug na sa una. Pero abi ni mo Miss K, dili ba sa ako di considered ko naman na Miss K nga dili kasaba. Isa kanang reminder nga, it's a hard reminder. Pero Correct. sa usa oo, ang ako ang gibuhat ba nako na diri Miss K sa ako kuan nag-approach kog tulo ka tindahan gid ana Miss K sa kaning gipuy-an ako diri nga bag-o. Kay sa una na, itong gipuy-an ako sa una, mas dol-dol ko sa Asian market. So, wala ko'y problema. O, pero karon na diri nga nalayo na ko, 45 minutes to 1 hour depending sa travel ba sa kanang panahon. So, maglisod kog pangita nya kung amwag ko sa Asian market, that means nga I have to travel weekly. So mas dako akong kuan ba a disadvantage nako. So nag-approach gyud kog tulo ka tindahan diri sa among akong bagong gipuy-an. Ang isa na kong gi-approach ana kanang co-op. Dili sila makakuan kay ano daw kanang dili guarantee ba nga makuha nila kanunay. Yung tinuod man pud na kay layo mi sa kuan uy kanang wala magi dagat dire walay lubi wala. So ang kanang mga kuan kanang mga tropical nga pagkaon, fruits, any vegetables, ingana mga kanang lubi, buko, dili man gid na namo basta-basta makuha diri nya besides ana Miss Kay mahal Miss Kay ang kanalang isa lang gud nga isa ka buko kuan na diri Miss Kay kanang a little over $5. Oh, Uh, Melody na, I just smiled because in here, one boko is $15 to $20. wah, Yes. If you ngano go to ba Wow, the open wow, market, wow, yeah. laking wa. Yeah, but then the one I found is very cheap. That was only $5. wow, Because the that's owner is good. a Filipino. But then katong Yay! nagbalik sa open market, it's $15 in Oh my Hawaii. God. Remember, Hawaii is the most expensive state. Oh, tinuod ba na Miss Kay kay nakaana ko din na long time ago. Mahal gid Miss Kay oy. Pero Yeah, makuan ko everything ba is kay nganong expensive. mahal din ha sa Hawaii nga tropical man diha, Yan, di ba? Australia. Nga na si Brother Nars, wala pa. Oh, na, Wala Nana, pa. sorry, Brother Nars. Wala pa. Nag, Wala pa. sige, sige, naguan lang sige. mi, nag-maximize lang mi sa time. So, Nawala anyway, yung nawala yung internet namin kasi naglobat ako sa cellphone. Doon nakakunik yan sa cellphone ko yung data namin. Sa wala naman kaming internet dito kasi na wifi. Sa cellphone ako nakakonek ngayon naputol kaya nawala. So, yun. I just shared 2 Melody na, Brother Nars. Narating tayo diyan. Nakatingin ako kay linya. Siya ang susunod na mag-share diyan. Yun na, ini-emphasize ko lang sa inyo kung ano para hindi minsan ang nakaka-stress kasi sa inyo, lalo na sa'yo Miski kasi kaya ka umiiyak kasi feeling mo mamatay ka na, 'di ba? Huwag mo pangunahan ang kamatayon natin kasi Diyos lang ang puwedeng magsabing mamatay ka bukas o mamatay ngayong tao bukas. Walang kahit ako nga, gusto ko mawala pero hindi pa gugustuhin ng Diyos 'yan, 'di ba? Lahat naman tayo papunta talaga doon. Kailangan maging handa lang tayo sa mga bagay na, pang-araw-araw natin para tanggap tayo ng Diyos pagdating sa araw na 'yon. Pero hindi ibig sabihin na, sinabi ng doktor the way kasi ang doktor magsasabi parang mamatay ka na. So, ikaw naman nagpapikto ka, hindi mo, iniisip na may mga bagay naman na, puwedeng gawin para hindi mapapahamak. Ito yung sinasabi ko para sa mga, may mga problemang ganito in general kaya sinasabi ko sa inyo kung ano ang mga, side effect, ano ang maging outcome, ano ang mga disadvantage, advantages. Para mag-open mind ba na, hindi ka ma-depress, hindi ka ma-stress, 'pag na-stress ka lalong humihina yung immune system mo, lalong problema ang ano mo, gano'n, inaalala mo.
So gano'n, ipatuloy natin yung ano, sinasabi ko na may, disadvantage din sa mga transplant na merong umaabot ng 30 years, may 20 years, ngayon palagay lang natin miski na dialysis, makarating tayo sa, worst to worst na senaryo, sa edad mo palagay mo lang 50 ka o 60, kung may 30 years ka, meron ka ng 90 years, umaabot ka ng edad na 90 kung magtiyaga ka mag-dialysis, 'di ba? Tapos sasabihin mo, "Mawala na ako bukas," sabi ng mga kapatid mo siguro, "Mawala na ako bukas, 'di ko kayo makita." O siyempre, yung mga kapatid mo malungkot din at saka ikaw dadagdagan yung lungkot mo kasi, sa the way na magsalita ang doktor, ano na, parang mawala ka na, pero hindi mo lang naisip na may mga paraan naman 'yan, 'di ba? So ngayon, palagay na lang natin, sa mababa na lang natin ilagay, 20 years na nagdialysis kasi meron akong kilala dito, matanda na siya, nakilala ko pero parang 80 na ba si Lucrecia? Mga 80 na 'yun 'no? Uy, hindi ko alam. Oo, nung nakilala ko 'yan, 8 years siya nagdialysis. O isipin mo yung 8 years, mahaba na 'yun. Pero sa ano ni Susan, sa trabaho nila merong mga umaabot ng 30 years, 28 depende sa haba ng parang depende sa edad ng tao din. So, kung sa normal na walang sakit, ang tao merong wala namang problema sa sakit din nawawala ng ano 70, oh, walang problema sa kidney 'yun, oh, 'di ba? So, sa edad natin, sa henerasyon natin, suwerte na tayo makaabot ng 70. Kaya kung sa mababa na kategorya lang natin ilagay, hindi naman hamak na hahaba at hahaba ang buhay mo pa miski kung, maging aware ka lang kung anong meron sa, magawa sa problema natin. So, hindi ka dapat malungkot kasi may mga paraan naman kung darating man yung araw na yun. Pero dahil nga sa minsan nag-expect kayo na ang isang transplant ay isang paraan, baka mapapahama kayo. Una, sa mga cases na ina-attend ni Susan sa trabaho niya, maraming nagsisisi na buti pa nung nag-dialysis sila, wala silang problema, nagagawa nila, ang gusto nilang gawin sa araw-araw. Ang hindi lang nila magawa yung umupo sila doon ng 4 o 3 oras sa ospital sa tabi ng machine. Pero the rest noon, nagagawa nila. Pero yun nga, limitado rin ang mga ini-intake nila na mga pagkain, na depende sa mga, yun nga, ano yung mga bawal na ipapakain o papainom. Tapos sunod mo yon, hahaba at hahaba ang buhay mo dun. Kung normal naman ang, katawan mo na wala kang ibang komplikasyon na sakit. Oo, makapatrabaho ka, yun nga magagawa, makapunta ka ng beach, walang problema sa ano, sa ibang maliban lang dun nasa 4 na oras ka nakatabi sa machine. So, ngayon, nung nag-transplant sila tapos ang transparent, tuwang-tuwa na sila kasi siyempre yung pag-educate ng doktor, maganda ang mga sinasabi. Nung natapos na mag-transplant, marami na komplikasyon. Either nag-reject ang kidney or nag-work ang kidney. Tapos after 3 days, nabagkaroon ng problema kasi hindi naman niya yun part ng katawan niya. So, maraming komplikasyon. Tapos plus iniinom na gamot. So, ngayon, bumabalik hanggang hindi na sa makalabas sa hospital. Hanggang sa nawala talaga. Maraming cases na gano'n. Kaya kung sino yung gustong mag-transplant, swerte na sa suntok sa buwan na yun 'pag nakalabas kayo roon na wala kayong gagawin. Pero malabo yon dahil every now and then babalik at babalik ka hospital dahil para kang nakatali diyan sa ospital, 'Pag na-transplant ka parang nakatali sa ospital. Dahil imo-monitor nila yung ano sa lab mo, kung anong meron. Pero karamihan talaga nahulog sa nagsisisi kung bakit sila nagpa-transplant. Noong una, dahil sa magandang pin-educate ng doktor, siyempre ganadong-ganado ka. Kasi hindi pa ninyo alam kung ano maging outcome after sa transplant, So ngayon, nandiyan ka na magsisisi sa nangyari sa ano, Susan kasi,
ano yan, nag-handover yan. Walang uwi yan kayo sa trabaho hindi ma-handover. Talagang meron yan. Doon, yun yung nakakawala ng stress yung pag-handover niya. Ah, normal yan. Pag ipapalabas kaysa ano yan sa ano. Kaya nga ako, sanay na ako. Pag alis yan sa trabaho, bisa ka kahit nasa bahay yan, talagang nagkukwento yan tungkol sa trabaho. Kaya marami akong nasagap na mga ah, kwento kung ano yung buhay sa trabaho niya. Ito yung nai-share ko sa inyo na kung ano yung reality pagdating na sa transplant and dialysis. Na mas marami ang tagal ang buhay sa nagtiyagang mag-dialysis kaysa nag-transplant. Kasi narinig ko palagi kay Miski kasi siguro dahil meron namang pa-dialysis yung asawa niya, ay gusto na magpa-transplant ng pa-transplant, kaya ino-open ko sa inyo. Hindi ko sinasabing huwag niyong gawin. Pero timbang-timbangin ninyo, based sa aktual na fact na narinig ko at nakita sa mata ni Susan sa trabaho niya, na witness niya kung ano ang meron ng dialysis, diferensya ng dialysis at ng transplant. I-share ko sa inyo, kayo na magtimbang-timbang. Kung darating man sa senaryo na mag-worst to worst na talaga, yun yun. Hey, Brother Nurse, Oh, if I may cut, Brother Nurse, dumating na eh. Yung ano, hindi ko lang sinabi. I hope I close the door. Dili lang nako, ibisaya nako para dili makasabot akong bana. Walang nako gisulti, pero sinabi naman ng doktor na pwede na ako mag, ano, kasi ano dito eh, priority list. So, you are now eligible for kidney dialysis. transplant. Yung appointment ko. Oo. Sabi niya, Kasi, at saka tinawagan na ako 2 days ago, yesterday 5, daming phone call sa akin na mag-start na nga kasi oo. ilista na daw akong name dito sa kidney transplant. Pero sinabihan ko yung doctor, no doc, kahit mamatay ako, hindi ako magpa-transplant, sabi ko. Isa, Oo, because you are already eligible. oo. Yun nga, yung sabi ko na unang-una, ikaw mismo may katawan, ikaw mismo ang nakakaramdam kung ano ang meron sa iyo. Kaya nga una diyan, dahil sa result ng lab mo, una, nahirapan ka huminga. Ibig sabihin marami ng baga sa katawan mo. Oo, ano ba, maraming baga, marami ng tubig sa katawan mo, sa baga. Oo, Ngayon, makikita mo rin yan, makikita mo rin yan sa paa mo, mga binti mo, namamanas ka kasi oh, mababa ang tubig eh. Pag naintindihan ko lahat yan, brother nurse, na lahat na sinasabi ng doktor yan. Oh, nag-diarrhea ka ba? Masakit ba ang ulo mo? Namamanas ka ba? I said, none of the above, doc. I'm telling kaya you. nga, May kaya nga yun problema nga. lang ako kung mag-appointment ko sa iya. Pero yung laboratory ko, eligible na ako. Pero how about my other lab work? Okay naman. Sabi ko, wag na, doc. Siya, no, my nurse will connect with you para makastart na ka because you're eligible already. So kaya, ang dami kong voicemail sa ano sa Kaya nga, na yun nga ang pinag-usapan hindi natin na ako ngayon, nagtubag. na, madaling makita kung kailangan mo na talaga. Una, 'pag namanas ka na, ibig sabihin sa base din sa lab mo, lab works, dapat ka na magpa-dialysis. Pangalawa, Mm. yung, nahirapan ka huminga, ibig sabihin marami ng tubig sa baga mo. So, kailangan magpa-dialysis. So, ano mo na yung dalawa na yon saka sa lab result, talagang eligible ka. Pero eligible ka sa lab work mo, pero sa katawan mo mismo wala ka namang naramdamang na iba, bakit Tama. magpa-dialysis ka, 'di ba? Like, busa gani nga, ginon ako ang doktor nga, dili lagi ko dok, kay wala man ko gibati. Mo problema ra mo ko makita, taka, gi-strikean nga ako ang doktor. Tapos nakatutok siya sa ako na siguro na-confuse gud ang doctor sa ako. Kasi Sa matagal na yung problema appointment. mo sa kidney, eh. So ngayon, Na eh, problema gid siya sa ako, minsan pero minsan wala ko na. sabi natin na may himala ang Diyos na ginawa kasi tutuusin kung based sa doktor, katulad nga sa sinabi nga ng doktor sa akin na hindi nagagaling yung thyroid ko, o yung sinabi ng doktor na hindi ako magaling sa hipa ko, bakit kumpleteng gumaling naman ako? So, iba nga lang yung case mo kasi sa'yo kidney, sa akin thyroid at saka atay ko. Oh, 'di ba?
So, Kaya yun Brother Nurse, napapasalamat ako. Alam ko himala ito lahat kasi kilala ko naman yung mga, sabihin ko mga classmates ko nawala naman sila. so yung ano ko na kung sakali man Miss Kay darating man yun, wag mong isipin mamamatay ka meron ngang may option nga. Oo nga, alam ko may options, Ino-offer pero na nga, Brother ino-offer na Nurse, nga I ang understand dialysis. your Pero wala naman explanation na naramdaman si Miss Kay, eh. may option. O di naman siya namanas. Hindi rin siya nahirapang huminga. Normal naman ang pagkaramdam niya. Bakit magpa-dialysis siya? Normal na pag-ihi ni Miss Kay. Umiihi naman siya ng normal. Kaya hindi Busa siya gani nakigalis ko sa oh, doktor nganong i-educate na ko preparation sa kidney parang transplant atat na na atat ang doktor na i magpa-transplant si Miss Kay, ipa-dialysis si Miss Kay, which is normal ang pag-ihi niya, marami siyang iniihi, normal naman yung katawan niya, wala namang manas, normal ang paghinga, wala namang hirap. Bakit i-educate na magpa-transplant, ipa-educate na mag-dialysis? So ngayon kung ang, based sa ano doon sa lab work ni Miss Kay talagang, eh, ano na siya, eligible na pero siyempre ang may katawan mismo nakakaalam kung kailangan ba niya o hindi pa. So, yun yung ano diyan sa minsan doktor talaga atat na atat sila baka wala silang makitang, gusto nilang i i-transplant o ano ba, alam mo yung doktor minsan pera-pera lang din yan. oo So, nga. di naman Maraming salamat Brother Nurse di kasi naman ibig nahihiya nga ako sabihin sa na naka-raise hand. hindi naman ibig sabihin na may problema ka ng gano'n, diretso ka na lang. Actually meron pa ngang ano niyan una yan, at gamot na puwede pang inumin niya para sa ano niya, sa kidney na hindi mag-dialysis. Pero diretso kaagad na gano'n ang Hindi, Brother Nurse, meron nga. Yun ang sinasabi ko sa'yo. oh, Na kung i-take na ako noon pa, murahin eh, lang kog mamatay. Kay oh, magsuka man ko, oh, mag-diarrhea, mara ko malipong. Unya, oh, ingon the doctor said last, August 12, sabi niya, you need to try. I said, Dok, muralay ko mamatay, Dok. Naagyo ko'y sakit kung mag-inom ko ana. Siya, no, I will just try, just try. So, nag-try ako. Kanina, halos dili na ko makasaka sa taas kay luya kayo ko din. Si ko ika-7 ako naggamit. Pag ingon ako na, di na ko mainom, oy, bahala na din ang tambalan na, di na ko mag-inom ana. Si Mike mismo, isa nga, oy, how many times ka na sa CR? No, wala. Di na ko mag-inom, bahala din na. Kanara akong butong, oy, ano ba di na tambala na basta ako. ano, Sakit. okey naman yung pag-ihi mo, normal lang inom ng tubig, as Sa awa usual. ng Diyos, brother nurse. Sige lang, Diyos naman ang yung nga sabi natin na, Diyos lang naman ang himala. So, puwede natin sabihing himala pero keep an eye lang sa sarili mo kung kailangan, gawin kung kailangan. Hindi natin puwedeng pangunahan kung kailangan talaga, Diyos lang nakakaalam ng lahat. Kung kailangan talaga, gawin, pero hindi yung, mag-isip ka ng mawala ka na, sus eh, ang dami pang panahon, mahaba pa ang ano, araw mo sa mundo na 'to. Basta gawin mo lang kung ano yung dapat. Yes, brother nurse. Yun Ang lang alam ko, pag itay ko yung medicine as an alternative, mamamatay talaga ako in weeks. Kasi luya maluya ka. Ika 2 days lang karon sabi ko, ay, hindi pwede. Talagang stop ko ito. So yun, kaya naka-decide ako na kahit na sinabihan na kita na itay ko lang brother nurse, ikaw kung oo, problema di ko naman kayo pinagbawal kahit sige. naman sino, wala akong pinagbawal sa ano, mga nagpagamot na pero sa doktor, gawin niyo kung inumin niyo kung nagpa-doktor kayo, di inumin niyo. Maganda nga yun, mayroong gamot sa doktor basta yung pinapagawa ko sa inyo na, ah, ano, natural, wala namang side effect dito sa akin, Ang sa inyo gawin niyo kung ano. So, Kaya salamat kakapaniwala brother lahat, nurse. oo, yun nga. Salamat Jesus Hindi naman ako ang Christ. napagaling, Diyos naman, So, ayan, kung hindi ka nag-inom parang energetic ka pa nga, So, salamat ako na parang
energetic pa pakiramdam mo yung hindi ka nag-inom. O sige lang, ano man ang meron miski hindi ibig sabihin na ano na yan, wala kang puwedeng gawin. Marami pa namang opsyon, eh. Yun nga lang, in-open mind ko kayo, maging aware kayo, baka gusto niyo magpa-transplant o mamili kayo kung alin ang gusto niyo kasi siyempre baka di alam ni Mike ang maging outcome, eh, ang sa akin naman based naman 'to sa na-experience ni Susan, alam ninyo at alam ni Mike, based naman sa kuwento na magaganda ang mga results sa transplant. Siyempre sabi ng doktor na maraming nag-expire sa tina-transplant nila. Eh, pag ikuwento ng doktor 'yan, 'di wala na rin magpa-transplant sa kanila, wala na silang achievement sa pagdating sa transplant doctor. So, isama na 'yun sa pag-educate. Wala din silang sasabihing negative na marami kung ano mangyari after. Kasi 'pag mangyari nga, sabihin nila 'yan, eh, wala nang magpa-transplant o wala silang magawa, oh, 'di ba? So, gano'n lang 'yun. Ang Salamat, Brother sa Nels. akin, talagang aktuwal na pangyayari na may eyewitness na siya nakakaalam talaga kasi doon siya nagtrabaho. Oh, doon si Susan tagal mula sa Pilipinas pa siya sa PGH. Dialysis nurse na siya. Pagdating sa Singapore, dialysis nurse na siya. Pagdating sa London, dialysis nurse na siya. Pagdating dito, dialysis nurse pa rin. So ilang taon siya naging dialysis nurse, umaabot na siguro ng halos 40 o less than 40 years. Isipin niyo 'yun, sa haba ng na-experience niya tapos 'yun ang kuwento niya na mas marami ang nadisgrasya at maraming nagsisi, hindi doon ako magbibase. Sa inyo, yung nabasa napanood lang ninyo sa mga Googles o saan narinig niyo sa mga tao, eh, hindi naman nila kinukuwento yung naging ano, na anong nangyari do'n sa iba. Ang kinukuwento lang nila yung maganda, 'di ba? Sa akin may eyewitness kumbaga. Kaya nasa inyo yun ang pasya. Kung mangyari man yun, kung gusto niyo, kailangan ninyo na. Nagpasya na gali ko, Brother Nels. Tapos na hindi. Basta nasa inyo yun, hindi ko hindi naman sa inyo miski. Marami naman, hindi ko talaga pinagbawalan ng tao. Nasa kanila, nasa inyo kung gustuhin nila. Ano, tulad ng ano, yung si ano, si kapatid ni Nazario nga si na may problema sa prostate, hindi na siya makaihi. So ngayon, malala na yung prostate niya, cancer na daw yun. So napunta na sa Cagayan ipaopera. So naniwala si Kanor na gagaling siya sa paggamot ko. So hindi siya kaihi, pinaka-teeter nga. Umiiyak din siya sa hirap, sa sakit. So gusto ng doktor operahan. So hindi siya nag-decide na magpa-opera. So nagpagamot sa akin, buko lang ginamit ko. Na-okey ang prostate niya, na-normal, katunayan nakauwi pa sa Camiguin. Matagal na dun sa Camiguin nakauwi, wala na siyang problema sa prostate. Ngayon namatay nga lang yun sa ibang sakit yun. Namatay sa na problema yan na nahirapan siya huminga, sa baga naman ang problema na yun ang kinamatay yata nun. Di nahulog pala, napadulas pala yun, napaupo ba yun, tapos yun ang problema niya, yung sa disc yata o anong nangyari na doon. Yun ang kinamatay, pero hindi sa prostate niya kasi sabi nga niya, gumaling na siya sa prostate, okey ng ihi niya, wala ng problema, hindi na masakit, tsaka matagal na, mga ilang buwan na ang bilang na umuwi siya mula nung ginamot ko. So ibig sabihin, gumaling siya sa prostate, na samantalang sinabi ng doktor na kailangang operahan. Isa ding case yan, nandiyan si Jaime, kapatid yan, saksi sila. So, kung sa paggamot ko, malinaw doon na gumaling siya. Pero yun nga, namatay yun dahil sa ibang sakit, hindi doon sa prostate niya. Ang isa sabi lang, namatay daw sa prostate. Namatay sa prostate nga, ang hirapan huminga, may prostate ba nahirapan huminga? Ang hirapan huminga, tsaka matagal na panahon siya nung ginamot ko, mga buwan ang binibilang, tapos ang sinasabi na dahil sa prostate, dahil sa prostate.
na may problema siya sa ano, yung unang na ano niya, yung na-slide yata siya napaupo nga, sumakit yung ano niya. At saka kinuwento niya sa akin yun mula nung napaupo siya na sumakit yung disc niya sa likod. Doon ang cause noon na ano, na nag-umpisa na nahirapan siya, pero hindi yung sa prostate niya. Pero sige lang, yun naman talaga ang sinabi ng pamilya na dahil daw sa prostate. Pero kung ako mag-ano, hindi sa prostate kasi hihinga siya ng normal, liwanag sa naman sa pag-ihi. Okay naman lahat. So, mahirap naman din kontra-kontra tayo na dahil lang diyan, eh, kung ako ang mag tumingin, eh, malayo doon sa naisip nila. Kasi malinaw na nga, eh, nung pumunta sa Cagayan, 'di nakaihi, kinakatiter, gusto operahan doktor, hindi napaopera kasi napagamot sa akin. Tapos naging okay, umuwi sa Camiguin, matagal, ilang buwan pa na sa Camiguin hanggang naabutan ko pa mag-uwi, wala naman na siyang reklamo. Ang sabi pa sa'kin, gumaling na siya. Oh, 'di ba? So, gumaling din talaga siya. Yun yung pinaglaban ko. Wala siya dahil sa ibang sakit na hindi naman at saka yun naman talaga din hindi naman dahil sa sakit sa ano niya, pag-ihi o ano man, sa ibang sakit naman. So, ayun nga sabi ko, nandiyan si Jaime, oh, saksi yan sila si Jaime, may kapatid yan. So